Magsumit tayo ng konti yan. May mga grids pa siya, no? Marami pa siyang grids. Ito yung SM Davao. So, ayan. Ito yung kahit yung mga nasa slum nila o yung mga tabing dagat na mga property, may maayos pa rin yung pagkakasegregate ng mga properties. Balik tayo ng Metro Manila. Balik tayo ng Metro Manila. Ano? Nga pala. Bakit? Teka lang. Nakalimutan lang ni Minion pag-mute. Kaya naman. Ayan, tignan nyo balik natin sa Manila. Andiyan nyo? Yung difference silang dalawa. Yung segregation, yung pagkakaayos ng tignan mo, ito, ang dami ng sulput-sulput na kalsada, ang daming dead end. Hindi mo na siya maayos. Because we have a very poor planning. Poor physical planning. Kung yan naayos, na itong area na to, for example, itong area na to, commercial district lang yan. Sa Davao may ganon. May yung tinatawag na nila CBD, the Davao CBD, the Central Business District. No? And sabi ni Johnson, lahat daw ng wiring sa Davao nasa ilalim ng lupa. Tama yun. Kasi ang ganda ng planning nila. Subukan natin ngayon, no? Sa Metro Manila. Kahit dito na lang sa Cainta. Sa Cainta na lang. Subukan nyo na i-implement ngayon dyan yung ilulubog yung mga wiring sa ilalim ng lupa. Ano kaya mangyayari? Diba? Magdidilim ang buong Cainta bigla. Kasi, diba? It's too late eh. No? Too late para i-implement yun yung nakalubog sa ilalim ng lupa yung mga masyado ng late. Unlike sa Davao, nung dinidevelop pa lang nila si Davao, naisip na nila yun. Lubog natin sa ilalim ng lupa yung mga kawat ng kuryente para walang salasa na bityan. No? So yun, isa yun sa mga kasi yung spatial use, yung spatial plan, no? Or yung plan for the spaces na meron, dapat talaga noon po man, naisip na yun. No? Ngayon nakakapol. Ngayon nagkakapol ang gobyerno ng pag-develop. No? Kaya pansin niyo yung mga kalsada natin ngayon, ang mga pangalan ay C5, C6, C7, C8. No? Inaayos na nila yung mga circumferential roads, mga circumferential highways. No? Ano yung mga circumferential highways na yun? C5. Yan. Mga paikot yan eh. Yan. No? Itong C4. Ang C4, ayan, yung C4 ay ano ang C4? Ito, tignan niya. Ang EDSA, ang C4. Okay? Ayan, meron dyan, may pangalan yan. So, ang C5, alam niyo naman kung saan ang C5, di ba? Ang C6, saan ang C6? Ano ba yun? Na-realize niyo or hindi? Na circumferential road pala yun, kaya siya C. Okay, ang C4, ito. Tayo natin yung kulay ng ating wall. Purple, ito. Ito ang C4. Yan, circumferential. Kalahati ng bilog. So, that's EDSA. Okay, yung C5, ito. Ito. Basta paikot sila ng paikot eh. Tapos yung C6 ngayon, ito ang target ng C6 eh. Yung papuntang Batasan, yung highway na, may ginagawang highway, na from Taguig to Batasan, na dadaan ang Antipolo. So lahat sila paikot. Paikot lang sila ng paikot ngayon. Yan. So ito, may isa pang kalsada dyan. C1, C2, C3, C4, C5, C6 yun. Okay, so additional lang. Kasi baka itanong, tapos sabihin nyo hindi naman na-discuss. Okay. Okay. Hanggang lang naman tayo ngayon. Ito na pala yung mga picture. Okay. Yung nakikita niyong picture, is it a good planning or bad planning? Yan, ito.
Is it a good planning or a bad planning? Bad, sir. It's a very bad plan. Yung nasa likod is the Makati Business District. Yung Ortigas. Yan. Isa yan sa mga Makati Business District. No? Pero, di ba, meron dyan yung West Sembo, West Comembo ng mga squatters area. Tama? Eh, nandun sila sa Central Business District. Ngayon, kung ikaw ay investor, tapos pupunta ka dyan sa building kaya, tapos sila sa ilalim mo ay squatter, mag-invest ka pa. That's a very bad plan. No? Economic planning. So sa spatial yun, mali yung location, mali yung pagkakalagay ng mga buildings, no? Nakatabi.